Mga kababayan, ma'am sir, this is John, the Filipino channel, ang inyong pong lingkod. So today is January 27, 2026. Tayo ngayon ay papunta ganyan sa may Victonita Townhome sa Bahay Tour Project 8 Quezon City. At dadalhin po natin yan sa may Lasal Araneta University sa may Victonita Avenue, Potrero, Malabon. Okay. So magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, babalik po tayo mamaya. Pagtawa sa di pagpapako ng mga bansang miyembro ng ASEAN na bilisan ang pagbuo ng Code of Conduct para tugunan ng mga agresibong kilos at illegal na aktibidad ng China sa karagatang sakop ng Pilipinas. Nireklamo ng mga residente ang hindi pa rin natatapos na Mindoro Island Confidential Road. 2014, sinimulan ang proyektong may habang mahigit 18 kilometro at nakakahalaga ng halos 2 bilyong piso. Dayon ng kalsadang pagkonektahin ang bayan ng Ambra de Dino sa Occidental Mindoro at Puerto Galera sa Oriental Mindoro. Pero makalipas ang mahigit 10 taon, hindi pa rin sinentado ang malaking bahagi ng kalsada. Bukod dito, inireklamo rin ang hindi matapos-tapos na tulay sa Barangay Pudano sa bayan ng Ambra de Dino. Nangako ang DPWH at tatapusin ng kalsada at tulay ngayong taon at tiniyak na malalagot ang mga nagpabaya sa proyekto. It's a 10-year-old in the making. 10 years na yan. And it's very sad and very unfortunate that it is a huge story everywhere in the country. We have all these unfinished, but the President said once and for all, we have to finish them. Si DPWH Secretary Vince Dizon. 12 minuto makalipas sa kapito ng umaga, iginiit ng DILG na kailangan munang magpalit ni Zaldico ng 1 bilyong dolyar o 59 billion pesos bago ikonsidera ang pakikipagdialogo sa pamahalaan. Kasunod po ito ng pagpapadala di umano ng dealers ng dating kongresista para humiling ng tulong kay Ombudsman Mr. Peter Ramulya. Sinabi ni DILG Secretary John Vic Ramulya na dapat munang magbalik ng pera si Zaldico bago makipagnegosasyon sa pamahalaan. Para ipinaupaya ng kalihim sa Ombudsman ang desisyon kung makikipag-usap sa dating kongresista na pinaniniwala ang nagtatago sa exclusive gated community dyan sa Lisbon, Portugal. If it were me, you would return $1 billion. Nakatay mo. Then you will have an availability of big bargain. Kasi in the end, pera naman ang sinungaling. Kung sinulin yung pera, wala mo siya pinatay. Pero $1 billion, toli mo sa amin. Diba? We would rather have this person. Kailangan makita namin kung anong resibo niya. Kasi, sabi niya, diba, lalabas siya, siya. Pero pinakita niya, nasa disbapit. Inaapokrasa naman ang 2 pang mamahaling sasakyang inimugnay kay Zaldico sa Albay. Pero inaalam pa kung pag-aari ni Zaldico ang property kung saan natagpuan ang Toyota Fortuner at Cadillac. Nauna nang nasamsamang 12 sasakyan ng dating kongresista, kabilang ng Cadillac Escalade, Lexus at Rolls-Royce Phantom na may payong at nagkakahalaga na may 40 billion pesos. Ipinasakina ng Department of Justice ang ilang dati at kasalukuyang opisyal na nakaharap sa magkakaiwalay na reklamong plunder kaugnay ng maanumalyang flood control project. Kabilang dito sila Senador Jinggoy Estrada, dating Senador Bong Revilla at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan.
Sisimula ng preliminary investigation sa mga reklamo sa February 2. Nauna nang kinumpirma ng DOJ na isinama si Buloan bilang co-respondent sa reklamong plunder laban kay Estrada. Nakakulong naman sa Quezon City Jail, male dormitory si Revilla dahil sa kasong malversation. Kaugnay ng sinasabing 92.8 million pesos na peking flood control project sa bayan ng Pandi sa Bulacan. Alas 7:15 na, naniniwala ang dating opisyal ng Independent Commission for Infrastructure na matatagalan pa bago matapos ang katiwayan sa bansa. Aminado si dating Commissioner o ICI Commissioner Rosana Fajardo na dapat munang matanggal ang mga tiwaling opisyal para hindi maimpluwensyahan ng mga matitino at mahusay na empleyado. Hinikayat din ni Fajardo ang mga pribadong kumpanya at individual na labanan ng korupsyon at managutin ng mga sangkot sa anomalya. Probably if you want to correct government or correct corruption, then it would take several lifetimes because then you would probably need to take out everyone who is part of the system. How come that the corrupt and those who have wronged us are even proud, mas matapang pa sila, mas they can actually stand in front of people and say, you know, that there's nothing wrong. December 31, naging epektibo ang resignation ni Fajardo matapos makumpleto ang trabaho sa Independent Commission. Posibleng simulan ng House Committee on Justice sa Lunes ang deliberasyon sa dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos. Sinabi ni Committee Chairperson Verville Luistro na pagsasamahin muna ang reklamong inihain ni na Attorney Andre De Jesus at mga miyembro ng progresibong grupo. Sakaling matukoy na may sapat na forma at sustansya ang reklamo, bibigyan ng 10 araw si Pangulong Marcos na magsumite ng tugon. Maaaring maglaraos ng pandinig kung saan isimbitahan ang Pangulo, gayon din ang mga kampiyanan at testigo. Pero, desisyon pa rin ni Pangulong Marcos kung dadalo o magpapadala ng kinatawan sa pagdinig. It is actually his prerogative whether to come or not to come. Because just like any other respondent, this participation during the hearing is part of the right to due process. Siniyak naman ni Luistro na handa ang komite na magdaos ng 2 impeachment proceedings sakaling may maghain ng panibagong reklamo laban kay Vice President Sara Duterte matapos ang 1-year ban sa February 6. Alas Ayan, 7:17, naniniwala ang ilang kongresista ang may papasa ngayong taon ang panukalang Pakapalan layong na lang ipagpawal talaga. sa mga political dynasty. Kahapon, binuksan ng Kamara ang deliberasyon sa mahigit 20 panukalang layong ipagpawal ang political dynasty. Sinabi ni House Committee on Suffrage and Electoral Reforms Chairman Zia Alonso Adyong na posibleng may isang panukala dahil suportado ni House Speaker Faustino D. at mayorya ng mga kongresista. Siya pang may gano'ng magalit eh. Kaya nga eh. Nakaulo. Ipipilit eh. Umitisa rin tong kumag na to. Dapat talaga mga kamuti eh. That is already an indication that this measure Ito yan. is being supported by the leadership. And that goes also, that comes with the support of those who are member of the majority. Nalinaw naman ni UP Professor o Law Professor D. Edson Garcia na batay sa saligang batas takot din ng pagbabawal sa political dynasty ang appointed position at hindi lang sa mga halal na opisyal. Sa labas ng bansa, kumikilos ang health authorities sa India para pigilan ang pagkalat ng Nipah virus. Ang Nipah virus ay zoonotic disease o sakit sa galing sa hayop, partikular ang paniki. Kabilang sa simptomas ang lagnat, pananakit ng ulo, ubo at hirap sa paghina. Maaari rin magdulot ang virus ng encephalitis o pamamaga ng utak na maaaring mauwi sa pagkamatay.
Dito sa Pilipinas, nagkaroon na ng kaso ng Nipah virus sa Sultan Kudarat matapos kumain ng laman ng kabayo noong 2014. Sinabi rin ng Department of Health ang pangamba sa virus na posibleng umikikot na sa mga hayop sa Mindanao. Malamang sa malamang nandito na yan, lalo na dun sa Mindanao, no? Ang tawag natin doon ay disease or virus reservoir. Ibig sabihin, umiikot yung virus doon sa mga hayop, hindi sa mga tao. Kaya napaka-importante na ngayon nag-uusap tayo yung paalala na huwag basta-basta lumalapit sa mga panike, sa mga kabayo na may sakit. Si Health Assistant Secretary Albert Domingo. Time out! Lumapit sa paniki, ha? Oras. Huwag niyo namin gawin. Oras. 7:20 na po ng umaga, oy. Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7. Radyo Patrol Balita alas 7. Basta AM, DZMM. Fake news, maling akala, scam, chismis. Iwasan natin ang mga yan. Everyone at one. Sa legit source ng mga balita at informasyon lang maliwala at magtiwala. Follow ang official page ng DSWD at DSWD Serve sa Facebook para sa tamang tulong sa tamang informasyon. Tandaan, at DSWD Serve sa Facebook o iskan ang QR code na ito dahil bawat buhay ay mahalaga sa DSWD. Basta AM, DZMM. Rice Bar Glue with powerful stain-away enzymes. Malupit matanggal ng lumit-mantsa pero di masakit sa kamay. Dahil dito, ang ilan sa mga magkakasama ng tubo ay hindi na muna magtanim ngayong Enero dahil hindi naman sila nakakabawi sa gastos ng pagtatanim. Panawagan nila ngayon sa Sugar Regulatory Administration na posisyonan na ang problema upang makausap sila at maibalik ang kanilang kapital. Kamakailan, nagsisimula ng delegation leader sa Sugar Farmers at Producers sa California Negros Occidental kung saan sinilakay ang mga problema at mga hakbang upang masisignan ito gaya ng pagkikita importasyon ng asukal. Maliban raw sa importasyon, ilan na ang Ano naman yan? 10? Sa pagbaba ng presyo ng asukal ay mga nagdaang kalamidad at secretary ng mga testing ng insala sa mga pananim na tubo. Ako sa Integraso ng Demi Digital Media at Demi Digital nag-uulat sa Radyo DWD. Dapat tubo. Dari pagwak pagkitanaw ng surveyor nato ang Mas Pinrang Batuan Sr. Wala pa rin patukoy na motibo sa pananabang sa kanya Argil Relator ng GMA Regional TV Argil. Doon na tayo sa gate sa baba. Ang motibo sa kanyang pagpatay sa kanya ayon kay ang batuan wala sa Pataro ba? Ang diretso lang. Sa may elemental. ang naisan daw niya ay matulungan ang mga mamamayan ng kanyang salikagwa. Naniniwala naman ang agsabi sa samantan individual o mga individual ay nasa likod ng pananabang sa kanya sa agwang manila ng Luzon. Ito ay lalo pang tumami pa ng rocket support dito at raso sa pananabang sa kanya. Ito, Ito na ay dapat sa pananabang sa kanya. So na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat. God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po.